when Bamag sat in office, I was so shocked. I was so shocked because the government was being run like a sari-sari store by Wow. by a bunch of Forbes Park brats, drug addicts na walang alam, zero tungkol sa bürokrasya. Kumbaga, minana lang nila yung mga pwesto nila at nakakarating sila sa kung saan-saan sa lipunan dahil mana sa tatay nila, sa apelyido ng tatay nila, pero sa totoo lang mga tamad sila at hindi nila ginawa yung homework nila kung paano ba intindihin ito, no? Unlike the Dutertes, no, okay, mana ni Inday talaga yung kanyang apelyido, totoo yon, but look at her, she does her homework, galing-galing niya, alam na alam niya ang andar ng bürokrasya, alam niya kung anong desisyon ang gagawin, that very basic knowledge. So my point here, no, with regards to the story of Ramil Madriaga, is you can see here very very clearly the script writers, the Bangag administrators, no, the ones who are there now, they have zero knowledge about how government work. Presidential Security Group. Diyos ko po, 'di ba? Parang sari-sari store ganun yung ginawa. Pero magugulat ka kasi consistent naman talaga sa standards nila. 'Di ba? Very consistent. Like sumabog ang Middle East crisis, ang naglabas ng statement ay ang PNP. Yung mga ganon, 'di ba? Yung mga labo, 'di ba? Yung parang wala nang ito communications, itong si Claire Castro, pero ba siyang kino-communicate na government program? Wala, 'di ba? Puro pagpatama sa basta it's really, you know, the one thing that really is so startlingly clear about the Marcos administration is how wildly incompetent they all are, all across the board. Wildly incompetent. We really are run by buffoons, arrogant buffoons. So that something like that, no, a claim like that, narinig na natin yung kwento niyan eh, level na yan, kay Trillanes yan eh, amoy na amoy ko yung mattress ni Trillanes dyan eh. At saka amoy ko din yung group effort dyan, nila John Vic Remulla, 'di ba? So, you can see the arrogance, the ignorance, no? I mean, I have never seen such wildly incompetent fools in government in all my life ever. Bar none. And so that's not an accident because now we have a president who's the worst ever, hands down. Hands down, abysmal. No capacity for leading a country, not one decisive bone in his body, of course, because he's a drug addict, no? Talagang lutong-luto na yung utak niyan. At hindi ko yan sinasabi na I'm just saying it matter of factly because it is a fact. It's like I'm saying, you know, he trained today. Bongbong Marcos is a drug addict. Yun, tapos, di ba? Yun. What do you expect from a drug addict? What do you expect from a drug addict? Di ba? So, maganda yung nilabas ni Colonel La Chica na statement niya because then again, it gives you a very clear picture of how the Vice President and soon President how very professional, very alam mo, nakakatawa doon, Eric, no, mga kababayan, minamaliit ng mga oligarkyo CPRRD kasi how dare you, taga Mindanao ka tapos nandiyan ka sa Malacanang, amin yung teritoryong yan. But PRRD was such an elegant statesman. He knew his protocols, he knew how to handle, ang galing-galing niya talaga. So sa totoo lang, mga squatter yan. Talagang ugaling squatter, mga magnanakaw, and nothing is ever enough with them. No, walang tigil. Eric, you just shared with us this morning na nagbibigayan sila ng kanilang allowance at 2 million. 2 million. How much? 2 million each bonus. Yes. Easter break bonus. Ma'am, ang nakuha nating datos, 620 million pesos ang ginamit sa gitna ng krisis. You're correct. Hindi lang incompetent, hindi lang insensitive, kundi ang kakapal, ang garapal, no? Garapalan talaga, ang kakapal ng pagmumuka. Yung term mo nga, ma'am, panghawakan ko yun, hindi marunong mahiya. Yeah. Walang nikatiting na konsyensya sa kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Mantakin mo mahigit 600 million pesos, ipamumudmud nila. Pera po ito ng mamamayan. At mga kababayan, wala pong anumang resibo, walang anumang liquidation na required. Basta Easter break bonus. Bahala kung anong gagawin mo. Ilalagay mo lang doon, noted for consultation among my constituents, bugok. At ito ang may pasimuno, Ma'am, si Romualdez. Ginamit niya rin si Boji D
At hindi lang ito, may mga early releases na mga district projects na nagrereklamo noon ang National Unity Party, pinarelease na rin kahapon through Sandro Marcos. Basta with the promise that they're going to sign the committee report of the Committee on Justice and they're going to vote to impeach the VP or Vice President Sara Duterte on plenary meeting or on a plenary hall next week or after the Holy Week. You know what? You know what, no, Eric, mga kababayan, yung 2028, no, ang lapit lang nun. So, yung mga mag-sign yan, babawian yan. So, mamimili sila ngayon, nababawian sila ng taong bayan kasi record breaking, record high yung bumoto kay Inday. Ang lakas ng mandato niya, 'di ba? So, yung mamimili sila ngayon, no? Meron silang 2 years na kakampi sila dito kay Marcos. Pero mawawala na yung kanilang political career. Babawian sila ng taong bayan. Ganyan kalakas si Inday. Very popular. So why would a stupid fool like you, no? Unless talagang gahaman ka, why would you align yourself with someone whose trust and approval ratings is historic low? Kiss of death talaga yan. Kiss of death. Laplapin mo ang kamatayan. Hayop kayo. Sige, kunin nyo yan. Pero, lalo lumalakas si Inday sa opinion ko kasi nagagalit ang taong bayan at ang naririnig nila sa utak nila ngayon. Yan, dahil pinagtatakpan ninyo yung isa't isa, ang naririnig nila yung boses ni Inday. Hindi pwedeng walang managot. And Inday will become president on the shoulders of the Filipino people who are really enraged by itong panggagahasa ng mga magnanakaw na ito led by Bongbong Marcos. Hindi pwedeng walang managot. May mananagot dito. At alam mo kung kilala nyo si Inday, tignan nyo naman, no, lahat na binato sa kanya, 'di ba? Pero nakatayo. Nakatayo pa rin. Yeah, bilib ako talaga, Eric, no? Galing talaga. And 4 surveys. Siya pa rin po ang pinagkakatiwalaan. Siya pa rin po ang kinikilala na tamang leader ng ating bansa in spite of all the billions of pesos. Dirty propaganda operations, total mercenary and attack dog operations of political demolition, pinakidnap ng tatay niya, kung ano-anong mga intriga na ang ibinato, kinokontrol pa pati ang corporate big, oligarchic media controlled. Alam mo, Lahat Eric, po ibinato sa kanya, wala, nakatayo pa rin siya. Alam mo, Eric, no, may nakikita kasi ako, no, about Inday, yung pagkidnap kay PRRD, no. Biro mo yung lakas ng kapangyarihan ni PRRD, lahat yun nakuha ni Inday. Dahil ginawa ninyo yan sa tatay niya, na-invest lahat yung power na yan kay Inday. Lahat yan binigay ng taong bayan kay Inday. So on top of her own political power and her personal power, her sovereignty, dinagdag mo pa yung living legend na yung tatay niya, ginanyan ninyo. Bakit sila? Eric, may tanong ako. Kasi talaga iniisip ko talaga to eh. Na talagang hindi ko maubos maisip. Pwede ba? Maybe you can enlighten me. What was the thinking going on in the minds of this? They're supposed to be seasoned politicians. Ito mga nag-group effort na ito. And yet, what a blunder. Ang isang factor dyan, ma'am, arrogance. They believe that it will only be temporary for the people to react at hindi totoo na may mass base or may mass following at may political base ang mga Duterte. That is an underestimation because when you are arrogant, you will always underestimate your enemy. You're right. So in-underestimate talaga nila si Duterte, ang mag-ama. They are underestimating na overbloated ang sinasabing millions of the Duterte supporters. So si Marcos at sila Romualdez are believing na it will only be a temporary reaction but it will not be amounting to any such huge na mga pagkilos because ang tao boboto sa mga Duterte pero pagdating sa mga pagkilos sa lansangan hindi yan automatic. So nagbubunga yan mula doon sa arrogance. So tama ka, yung kanilang arrogansya, yung kanilang pagtingin sa tao na mababa ang kaisipan at mababa ang kaalaman is always nangingibabaw yung kanilang kahambugan sa sarili nila.
Pero nakikita natin, pagkatapos ng pagpapakidnap ni Pangulong Duterte, while hindi po naging malaganap by the millions of people on the streets, pero never na po nag-recover ang trust and approval rating ni Marcos Jr. Pangalawa, tuloy-tuloy po ang pag-embrace ng taong bayan kay Sara Duterte. Pangatlo, tuloy-tuloy na bumulusok pababa, padausdos ang krisis ng bansa, lalong sumisidhi, lalong lumalawak ang galit ng taong bayan. At pang-apat po, wala na po talagang iba pang magagawa si Marcos. Itinatakwil na siya ng mamamayan. Irreversible po ito. Bagamat hindi nagkaroon ng actual na milyon sa pagkilos kaagad sa lansangan para pabagsakin si Marcos, pero yung total rejection, tuloy-tuloy in 4 different surveys, bagsak below zero si Marcos sa trust and approval rating, ay isang pagpapakita na tama ka, Ma'am Lorraine, blunder yon at underestimation yon sa kakayanan ng taong bayan na manindigan at underestimation yon sa pagmamahal ng mamamayang Pilipino sa isang uri ng pamumuno na ipinakita ng isang Rodrigo Duterte. So ang ibig mo sabihin, Eric, na underestimate nila, akala nila makakalimutan ng Pilipino si PRRD. Akala nila huhupa yung galit. Hindi nila na-estimate na mas lalong uminit yung pagmamahal ng tao kay PRRD. Mas lalong, walang nagle-let up. In fact, baliktad. Mas lalong, for every day na nandyan si PRRD, mas lalong nagagalit ang Pilipino. No? I agree. May nakita akong bagong footage nung kay PRRD. Yung sa Villamor? Yung sa Villamor. From the back, kinuha. Papakita ko, hanapin ko dito, tapos pakita ko sa inyo. Para hindi lang ako mag-isang iiyak dito. Ang ibig ko sabihin, no? Ang ibig ko sabihin, the role that social media plays, that the internet plays, no? Na wala nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, tingin ko yun yung game changer. Tingin ko yun yung hindi nila maitago, no? Tapos ngayon, may nilabas na video ang ABS, no? Na canned ito si Marcos nasa crowd siya, tapos may ingay na parang pinagkakaguluhan siya, pero AI yung sound. So nagiging desperado talaga sila kasi alam mo tingnan mo na lang yung itsura. Kumbaga sa picture, ma'am, na edit, na superimpose ang sound. Kunwari ang taong bayan ay mahal na mahal siya. Pero ma'am, ano yun, ma'am, sinupalpal yun kahapon. Nagbigay ng ayuda ang Department of Energy at DOTR sa mga tsuper. Ang sigaw ng mga tsuper, Duterte. Duterte. Umiingay, libo-libong mga tsuper. Samantalang ayuda yon ni Marcos. Well, hindi lang yun, Eric. All over the world, meron isang lumabas na video na nag-super viral, millions. Mga seamen, mga Pilipino. Yung mga seafarers. Seafarers na so nagbabak. Ay, oo, maganda yun. Grabe talaga, millions yung views. I agree to that. Grabe yun. Kaya kahapon, ma'am, mukhang pinatigil yung pinabreak mo na yung pagbibigay ng ayuda na I think 3,000 pesos. Mga tricycle driver, jeepney driver. Ang sigaw ng mga tao, Duterte. Napahiya yung organizer ng DOE at Department of Energy tsaka ng DOTR, Joint Activities yata yung Ma'am Lorraine. And every time si Bongbong Marcos ay pumupunta sa public gathering, may sumisigaw ng Duterte to really make him feel that you are not wanted. People do not want you anymore to stay in power. Nakikita yan, ma'am. Go ahead, ma'am. And I hope the Filipino people become the kind of people where corrupt politicians will be afraid to show their faces in public dahil babatuhin kayo. Sana maging ganyan tayo. Huwag tayong ngingiti-ngiti na dyan sa harap natin yung gumahasa sa atin at sa mga anak natin. Batuhin nyo yan, putang inang yan. Diba? Dapat ganyan tayo. Dapat sila ang matakot sa atin. Hindi yung ginagawa ngayon ni Bangag na siya pa yung nananakot. Pasista talaga yung hayop na yan. So, ayoko kasing masayang itong dinadaanan natin na napakadilim, napakasakit, napakabigat, no? Ayokong masayang. I think that this was meant to happen in order for us to change as a people. At isa yon ay dapat tayo yung taong kinatatakutan ng mga magnanakaw na ito. Kasi nakita nyo naman,
ang kakapal ng mga muka, wala silang Mhm. takot, wala silang hiya, nasa gitna na ng lahat is maelstrom, pero nagbigay pa ng bonus sa isa't isa for Easter. Grabe. For what? For what? For Si Easter kasi Easter eh, 'di ba? 600 million, ma'am, ha? That's too much. That's so much of a money from the people na naghihirap. 600 million pesos po, mga kababayan, can feed several weeks ng mga gutom na pamilyang Pilipino, Ma'am Lorin, na Yeah. walang trabaho at walang kita ngayon. And ano, on the face of around 3 million unemployed. Yan, Tapos isa pa. mamimigay ka diyan, ano, one on top of the other, may maleta na nga sila, ang lalaki ng mga sweldo nila, may mga bonus pa sila, binibigyan pa nila yung sarili nila ng mga ganyan na napakaskandaloso, 'di ba? Skandaloso. At pero ano, yung amount na yan, nalaman lang natin, 'di ba? So in other words, meron tayong mga hindi nalalaman, Ma'am, nasi-secret kung na nangyari sila ito, ma'am, mismo. excuse ha, Yeah. kung nangyari ito, ma'am, sa panahon ng isang Ay, Rodrigo sus. Duterte, Ay, sus. mumurahin niya ito. Yeah, no, Mumurahin mga putang ina niyo, ibalik niyo yan. Mumurahin impossible. niya ito. Mm. Yeah. Alam mo nga, Eric, no, napaka-behave ng Kongreso noon kay PRRD. Ay, Sobra oo. silang behave sila. Meron ako mga naririnig na nagko-cruise, itong mga speakers na ito, pinapa-cruise yung mga buong lahat ng Kongreso, pati yung mga asawa Mhm. nilang pangit, no? Pero hindi nalalaman ni Digong, sinisikret nila kay Digong. Yeah, kapag nalaman yan, ma'am, ipapa-audit yan ni Digong, ipababalik yan talaga sa kanila. Grabe, ma'am, So, no? yeah. How can you imagine, ma'am, na nagdarahop ang taong bayan? 60 pesos, $1 na, ma'am. The highest, ang sabi kaya hapon, the highest in 25 years. Yeah. Ito. At ang pinakahuling 60 pesos, ma'am, was 2001 nang lumayas sa kapangyarihan si Joseph Estrada. 25 years ago. Yan ang pinakahuling pumatak sa 60 pesos per $1 ang exchange rate. And kahapon, ma'am, 105 pesos per liter. Ngayon, 110 pesos per liter. Ang diesel at 98 pesos na ang gasolina. Mula sa 93 pesos lang kahapon habang nag-uusap tayo, Ma'am Lorin. And yet, mamumudmud ka ng 600 million pesos sa pundo ng mamamayan para sa panunuhol sa impeachment laban kay Sara Duterte. At tama ka, may iba pang ibinigay. Hindi lang ito ang 2 million pesos cash na mga Easter bonus nila. Alam mo, Eric, na mga kababayan, yun talaga yung advantage nitong mga ito, ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, yung mga buhaya na yan. Yung advantage nila over us, wala silang kapasidad mahiya. Ang Mhm. kakapal talaga ng mga mukha nila. Pero pabayaan lang natin kasi hindi mo naman sila mapipigilan eh. Hindi talaga. Pero paparatingin natin ang takdang panahon at sa takdang Yes. panahon maniningil tayo. No, hindi pwedeng pinapabayaan ito. Alam mo kung bakit? Kung bakit hindi niya Mhm. pinapabayaan? Kasi uulit ito. No, nakasiksik isang bansa tayo eh, no? So, meron tayong shared memory, no? Yung collective Mhm. memory natin. Mhm. Nandiyan yan sa collective memory. So, kailangan sa collective memory natin, ilagay natin dyan, nakabitay ang mga putang inang yan. Sa Yeah. takdang panahon, kailangan magdanak ang dugo at yung mga magnanakaw na yan at yung pamilya nila pagbabayaran natin. Correct. Ma'am, puntahan din po natin ito, maliban sa iskandalo na ito, ang hippopotamus na attack bulldog ni Romualdez, ni Tambaloslos, inatake niya si Congressman Toby Chanco. Sabi niya, gaano Sino ka yan? kasigurado? Sino yan? Si Asidri. Yung baboy damo. Oo. Ano sinabi niya? Sabi niya kay Congressman Toby Chanco, gaano ka kasigurado na may prueba ka na 1 million times na sigurado kang hindi mapapakiusapan ang isang Sara Duterte, parang overacting yung mga pahayag mo. Anong proof mo dyan? At saka, sinalin siya rin ni Asidri na baboy damo ni Martin Tambaloslos, sinalin siya si Toby Chanco, si Congressman Chanco. Anong proof mo na nanunuhol ang administrasyon para lang ipilit ang impeachment laban sa Vice President? Ma'am, your take on this, talaga namang dinudumog, imbis na magpaliwanag,
dumog attack sa mga nagbubunyag sa kabulastugan hinggil sa impeachment at hinggil sa pang-iinsulto nila kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita itong dalawa, Congressman Erese at Congressman Toby Chanco, inatake sila, Ma'am Lorraine. Alam mo, sabi ni Edward Snowden, no, when a crime is exposed, when exposing a crime is treated as if it were a crime, then you are sure that you are led by criminals. And Correct. Jude Asidre is one such criminal. No? Correct. I agree to that. Tingnan mo na lang yung pagmumukha niya. Talagang the unfortunate truth about Jude Asidre is he looks every bit the corrupt politician he is. No? Baboy damo. Baboy Nakikita mo damo. talaga. You can almost see the people around him starving while he fattens himself. That's the unfortunate for optics of Jude Asidre. At saka alam mo, yan yung sinasabi ko ng walang kahihiyan itong si Jude Asidre. Tapos alam mo pa siya, Di mahilig ba, pa ma'am, siya. nakwento, ma'am? He Yeah. was cited na pabalik-balik sa jail ni Madriaga at iba pang mga Yes. drug syndicate criminal convicts. Tapos nag-ano pa siya, Eric, nagtakip pa siya ng mukha niya. Kasi Nagmask. ayaw niyang makilala kung sino siya. Jude, ikaw lang yata yung ganyang kalaki yung mukha sa buong Pilipinas. Yung Parang square na may mga taba-taba bareles ng dito. nakrudo. Kahit so ilang mask 'yon, baka nga panty ng lola niya yung pinantakip niya. Or sako ng bigas yung pantakip niya. Paano mo naman itatago yung pagmumukha mo? Sinlaki ng tapalodo at laki-laki ng mukha mo, 'di ba? Tapaludo talaga. Nakanakaw mo kasi, magnanakaw ka kasi, ang dami mong pinagnanakaw sa Pilipino. Ayan tuloy, bundat ka, 'di ba? Bundat. Grabe ang Grabe. atake niya, ma'am, kay Congressman Toby Chanco dahil supposedly Congressman Toby Chanco and Congressman Erese are among their allies. Supposedly. Pero independent mag-isip itong dalawa at kayang magsalita ng direktahan At sinabi nila na hindi nyo kasi kayang brasuhin o pilit-pitin o arigluhin ng isang Sara Duterte. Alam mo, Kaya ganyan yung ginagawa bilib nyo. ako kay bilib ako kay, yun naman yung kagandahan for me, yung function ni Jude Asidre. Mas lalo niyang pinagaganda yung itsura ng yung mga courageous na nagsasalita ng katotohanan. Kasi saktan siya dahil nga sinabi yung katotohanan na si Inday, hindi mo siya maaareglo. Unlike itong si Jude Baboy Damo, walang prinsipyo ang hayop na yan. Walang lahat pwedeng aregluhin. Kaya tinan mo ang taba-taba niya, lahat ng basura kinain niya. 'Di ba? So I believe in that, Eric. I truly believe in that Tama. what is inside will manifest in the externals. No, it will really I agree. happen. Yung itsura mo, no, Jude, is a very very clear reflection of who you are. Baboy ka. Lahat kinain mo, 'di ba? Wala Kinain. kang prinsipyo. Kaya nga bilib ako kay Toby Chanco. Na bilib ako kay Erisa. Talagang bilib ako. Talagang very comforting to listen to people who speak the truth, no? Especially at a time like this, no? Yeah, I agree. And mama, nakakatabang puso po yun because it is not coming from the Duterte side. Yeah. These statements are not coming from those who are aligned to the Duterte. They are making statements out of their actual observation sa kalagayan ngayon. Dahil hindi nila masikmura, ma'am Mga kababayan, ay pipilit mo sa gitna ng krisis, sa gitna ng kahirapan, at kawalan ng direksyon ngayon ng gobyerno, ay nagkakagulo itong mga buaya at buitre na binubudburan ni Marcos at Romualdez na mga panunuhol upang dumugin ang isang Sara Duterte samantalang milyong-milyong Pilipino ang apektado ng krisis na nangyayari sa Middle East. Ang produktong petrolyo paubos na, 14 days na lang ang supply line, wala pang klaro na centralized importation at tuloy-tuloy na sumisirit pataas ang produktong petrolyo, bigas, kape, asukal, tinapay, pandesal, lahat nawawala ng trabaho ang taong bayan. Impeachment ang dinudumog tapos magbubuhos ka ng 600 million pesos sa pera ng mamamayan upang ipanunuhol at tatawagin ninyong Easter bonus. Mabuti na lang po at may ganitong uri like kagaya ni Congressman Leandro Libeste
na nagsalita muli, Ma'am Lorraine, kaninang umaga ni Congressman Igay Erese at Congressman Toby Chanco. Kaya sila inaatake ngayon at pinupuruhan. Alam mo, para the way I see all of this is like it's a play, no? Siguro siguro writer ako, nakikita ko ang ganda-ganda ng story. So ito yung pagkakataon mo na magbida-bida ka, no? Magbida-bida ka, mamili ka, bida ka o kontrabida. 'Di ba? Kasi it's a time of great moral crisis, 'di ba? So itong sila Jude Asidre, kahit mabuhay pa siya ng 1 million years, nobody will ever say about him, hindi mo pwedeng makipag-areglo dyan. 'Di ba? So he will never know the joy of him and his children and his apos and whoever, no? His family will never know the joy of what is usual with the Dutertes, 'di ba? So hindi nila Agree. alam. Etong mga magnanakaw na ito, no? Pag wala na kayo, patay na kayo, mga hayop kayo, idudura ng mga Pilipino ang pangalan ninyo sa mukha ng mga anak ninyo. Okay, ng I mga agree. apo ninyo. Yan ang magiging buhay ng mga anak ninyo at mga apo ninyo kasi mga magnanakaw kayo. Pero ngayon, si Toby Chanco, nakikita ko yung post ng anak niya. Ang proud ng anak niya. Oo. Di ba? Ganda. Di ba, alam mo, Eric, no? Nung namatay yung tatay ko, wala naman siya pinamana sa amin na sobrang laki. Walang ganon, no? Pero grabe, the gift of a good name. Saan ka makakabili niyan na very consistent sasabihin ng mga tao sa akin in my page or when I meet them, you're the daughter of Justice Badoy. Justice Badoy. Napakalinis. And grabe, no? Parang I really feel in my heart that my father lives in me. Yes, he's physically gone, but I feel him in me, and he guides my family, my children, even my apos who are coming, Nax, they're coming, they will be guided. Pero ito mga ito, yung lolo mo magnanakaw, 'di ba? Yung lolo mo, 'di ba ganyan? 'Di ba ganyan, no? Yung lolo mo sinira ang Pilipinas, sinungaling ang lolo mo. Tingnan mo at it's age of digital ngayon, digital age ngayon. O panoorin mo yung lolo mo, tarantado, ito yung sinabi niya, tapos ito yung sinabi niya, 'di ba? Ito yung lolo mo, adik ko, tingnan mo, nagsisisipol siya sa UN, 'di ba? Yeah, what a curse, 'di ba? What a curse, 'di ba? Yeah. At yun yung sinasabi, ma'am, ni Mark Antony, no? To paraphrase, not exactly the words, sabi niya, the evil that men do will always live after them. Of course, ang kadugtong nun, medyo masakit. The good are oft entered into their bones. Pero yung unang bahagi, totoo yun. Yan ang mangyayari kay Tambaloslos, kay Marcos, kay Sandro, kay Judah Cedri, itong sila Ribuya. That was a very beautiful speech by Mark Anthony. Yes, Mark Anthony. Yung sinasabi niya na yung mga nagtaksil na napakabuti nito. Yan ang buhay ni PRRD. Napakarami nagtaksil sa kanya. Pero pag tinanong siya ni ES, ito ba yung pinakamahirap na dinaanan mo? Hindi, yung COVID. This is true. Lahat dumapa. Buong mundo. Nag-reset, nag-restart. Pero si Duterte, hindi po nalugmok ang Pilipinas. We were able to get up early and we were able to survive the most difficult test in the modern history ng buong pandaigdigang kalusugan at kalagayang pang-ekonomiya. Hindi po tayo nalugmok kagaya ng in-expect ng iba. Isa tayo sa naging isang matatag dahil question po yon ng pamumuno, leadership and governance. Yun pong ipinakita ni Rodrigo Duterte. Yung Syria, yung Iraq, until now, they cannot recover from the ISIS. Pero yung ISIS attack sa Marawi, 4 months, tinapos ni Rodrigo Duterte. Sa Iraq, sa Aleppo, sa Basra, sa Syria, umabot ng 5 taon, hindi pa po tapos ang ISIS infiltration sa lipunan nila. Sa atin, for 4 months, tinapos ng isang Rodrigo Duterte. Walang if, walang but. Walang pumunta sa frontline, pumunta sa habang lumilipad ang mga bomba at nag-aalangan ang kanyang Presidential Security Group, but he wants to see the troops on the line. Pinupuntahan niya. Halos-halos pabalik-balik yan, ma'am, doon sa ospital, sa Camp Evangelista, sa Patag, sa Cagayan de Oro. Kasi yun ang pinakamalapit na ospital na dinadalan ng sundalong mga sugatan sa labanan. Rodrigo Duterte, kahit gabi, hating gabi, may lilipad na 3 helicopter, bababa siya, pupuntahan niya ang mga bangkay doon na dinadala
ng mga sundalo, pati ang mga namamatay, ang mga sugatang sundalo. He was there to comfort them personally as their commander-in-chief. Yan ang decisiveness ng liderato. Kaya 4 na buwan tapos ang digmaan. Yeah, and we had always known, no, that kawawa yung susunod na president kay Digong kasi he's going to make them look so bad. He's going to make that Tama. president hindi naman natin akalain ganito talaga kabad. Talagang oh my God, Malala talaga ito. kahit siguro yung dog ko naging president, he's gonna make this I mean, he's the worst president. What a nightmare. The worst. What a nightmare. No, so Bangungot nga mamang tawag sa kanya eh. yeah, Bongbong bangungot Marcos talaga. is what bangungot is defined. Yeah. Bangungot siya sa Pilipinas. At ma'am, kanina, gusto ko nang kuhanan ng reaksyon dito. Nagdrama siya, no? Tinanggal niya yung salamin niya, nagtulo ang luha, nagpaiyak-iyak siya sa kanyang vlog, ma'am. Pero grabe ang reaksyon ng taong bayan. Ano? Resign! Hindi namin kailangan ng luha mo. Mag-resign ka. Overwhelming, ha? Ma'am Lorraine, resign! Kung hindi mo kayang mamuno sa Pilipinas at hindi mo kayang pamunuan ang sambayanang Pilipino, mag-resign. Grabe ang panawagan, ma'am. Your take on this drama niya. Biro mo, kasi we're 100,000,000% sure fake yun, no? Yeah, of course. Fake. Sinungaling ang putang inang yan. There's not one truthful bone in his body. Sinungaling, pathological liar yan, no? He's a nut job. He's a narcissist. He's a drug addict. Wala yan, walang redemptive factor yung addict na yan. So, yun, alam na ng Pilipino yon, no? So, mag-iyak-iyak siya diyan kahit umiyak ka ng dugo. So, all these years that you sat there, wala kang ginawa sa Pilipino kung hindi nakawan at magsinungaling sa amin. Tapos ang hinaharap mo pa sa amin na spokesperson mong lukaret, isa pang sinungaling katulad mo. At sino pa ba yung mga nakapaligid? So, yung mga putang puro mga sinungaling, di ba? Alam mo, Eric, no? We cannot gloss over that, no? How this administration is a bunch of fucking liars, di ba? Walang kahihiyan na nagsisinungaling sa Pilipino paulit-ulit. Walang tigil. Yeah. So, now you're reaping what you've sowed. Kahit umiyak ka dyan at kahit na maglagay ka ng background music ng violins dyan, pagtatawanan ka ng Pilipino. Diba? Wala na. Like I told you nga, no, Eric, no, mga kababayan, wala na siya eh. The people have already made up their minds about him. Wala na. It's too late. It's over. Too late. You're no longer the president. No more. People spit on you. No? Agree. Ma'am, it's already a matter of time. Nakikilos ang taong bayan. And I think maiiwan sa basurahan ang magiging role ng AFP at ng PNP sana na inaantay sila ng taong bayan, lalamunin sila at sasakupin sila ng pagkilos ng mamamayan. Lalo na at tinanong mo ko kahapon, where are these conditions of crisis right now going towards? Yeah. Ang sagot ko sa iyo, ma'am, lalala ito. With Marcos staying in power, na wala naman talaga siyang kapasidad na umaharap sa krisis na ito. Walang plano, walang direksyon, walang matino na konsepto. Sabi mo nga, empty shell, empty vessel. Wala talaga siyang alam kung paano bitbitin ang bansa, gamitin ang kapangyarihan, poder at resources ng gobyerno ng tama, maliban doon sa abuso at mga pa-PR gimmick niya. Lalala ito't lalala. And while they can delay the effect of political conflict na ginagawa niya laban sa mga Duterte, the impact of economic crisis can never be delayed. It will force the people to decide. And when that happens, ma'am, there will be no turning point to get back for Marcos. And when that history comes, sabi mo nga, may darating na panahon at may takdang panahon sa bawat pagkakataon, the decision of the people in the history on them will be more cruel the second time around. Lalayas sila sa poder. Yun ang nakikita ko dyan, Ma'am Lorraine. Yun ang sagot ko kahapon sa tanong mo. Yan, I believe so. I believe the same thing, no? Na uulit ang kasaysayan and it will be really more harsh towards them. Because what he's done is unforgivable. What he's doing right now, he's making a spectacle of himself. Parang tanga.
'di ba? Mhm. Drama ng drama na kung ano-ano pinupuntahan at nagdadrama diyan. Hindi, tumigil ka. Tumigil ka at magtrabaho ka. Kaso, wala naman siyang alam eh. Yeah. Tapos nakapaligid sa kanya, wala ding alam, no? Wala ding alam, puro puro drama, puro script. Katulad ni John Vic Remulla na nagsasabi na wala nang drug problem kasi hindi kami pumapatay. Kahit hindi ka pumatay na, it's again directed towards the war on drugs of PRRD that Of you're still course. so insecure. Ano, these are all the worst, the wildly incompetent. No, talagang it's frightening to watch them. No, talagang ano, does he even know? Do these people even know what their jobs are? They don't eh. And there's so much overlap, 'di ba? There's so much overlap. Oo, Imagine nag-overlap eh. the PNP releasing a statement about the Middle East crisis. Yes. What? 'Di ba? Ang labo eh, 'di ba? Ay, kulang na lang pati ang West Philippine Sea issue, South China Sea issue, pakialaman na rin ni John Vic Remulla para lang may masabi siya. Pero ma'am, sinupalpal siya kanina ha. Naglabas siya ng statement kagabi eh. Hapon na yata ko nakita yon. Sabi niya, ako mismo, personal ni kinausap ni Pangulong Marcos Jr. At ang Yeah. sabi niya, huwag mong ipakain ang mga pagnanakaw sa pamilya mo. At ang mga anak mo ang mag-suffer ng pagnanakaw. Parang sinasabi niya na binigyan siya ng advice ng isang pinakapunong salaring mastermind sa pinakamalaki na pagnanakaw na nangyayari at naganap sa ating bayan, and then sasabihin mo, ang advice ay tungkol sa hindi pagnanakaw, Ma'am Lorraine. Ano, yun na nga yun eh. Alam mo, diyan ako nahihiwagaan sa mga ito. Are they so out of touch? Are they so stupid? That those do they think those fairy tales pinaniniwalaan ng tao? What did he expect? Alam mo, honestly, that's an honest question. What did he expect from this? Saying something like that. Suddenly, the Filipino people will say, ay, wow, Ay, wow, ang galing ni galing pala na Marcos. magnanakaw na to, hindi naman pala. And then, ano yung sinabi niya, hindi pa kakainin yung 5 anak niya ng Ng pinagnakawan. pagnanakaw. 5 lang ba anak mo, John Vic? Oh, really? 'Di ba? So, at saka ganito pa, no? At saka ganito pa. Sino namang yun ang gusto kong sagutin mo ako, Eric, sagutin mo ako. Yes, ma'am. What kind of thinking was that? What did he hope to accomplish by saying something like that? What does it tell you? What are your thoughts about this? That Yun ang drama. yun ang pinakakwan, ma'am. Ang tawag diyan, pinaka bupols na uri ng propaganda ang habol niya doon, ma'am eh. He wants to do a propaganda. But a propaganda can only become effective kahit man lang kung may semblance of reality. Eh wala eh. Ibig Layo. sabihin, ma'am, ikaw na communications trained, how to do proper communications to impact information on the people, alam mo na ang layunin niya talaga, bidahan si Marcos. Pag bidahin niya si Marcos, bibida silang dalawa. Pero, hindi niya nakita na ang kanyang mga pagpopropaganda hindi naka-align sa aktwalidad at realidad ng bagay sapagkat itinuturo ang pinakamalaking pagnanakaw, ang pinakamalalang pangungurakot at pandarambong sa pundo ng bayan, si Marcos at si Romualdez, and yet gusto mong palabasin na nag-a-advise siya tungkol sa pag-iwas sa korupsyon. So ang tawag din, ma'am, stupidity. Stupido. alam mo, these are people who grew up privileged, no? Yan, Privileged, they agree. feel so entitled that hindi sila nakaapak sa lupa. No, so they feel that anything that they say, it just goes. He says so, therefore it is so. Hindi ba katulad ni Digong, no? Alam niya kung ano sinasabi niya, nagtataxi Ay, lang oo. siya, alam niya kung ano yung sinasabi niya, 'di ba? So si Digong, manoy na manoy talaga siya, talagang grown-up man talaga. Alam niya kung ano Never ko sinasabi niya. narinig si Digong na nagkaroon ng public faux pas, ma'am, yung napalpak siya. Wala. Never ko siyang nakita na pumalpak sa Wala kanyang talaga. pahayag eh. Yung Wala. kanyang lang, talaga nakaka-attract siya minsan dahil yung kanyang mga pagmumura, pero yung konteksto ng sinasabi niya, alam niya, hindi Alam mo, siya Eric, yung out of pagmumura nga reality. niya, bentang-benta yun sa Pilipino. Benta pa sa masa. Sabi ko nga sa iyo, habang nag-aantay kami kay PRRD, sa yan yung buhay namin. Alam mo, nag-a-analyze kami, meron ba siyang ginagawang mali? Alam mo, wala. Marunong talaga siya. Pero tingin ko ngayon, ang isang mali niya, hindi siya nag-RevGov. Tingin ko, no? Kasi ayaw daw niya talaga, ma'am. Itinanong ko yung Ayaw mga malalapit ayaw niya na talaga. mga malalapit sa kanya. Sabi niya, ayaw ko nang ako ang benepisyaryo.
nang gagawin ko, parang ang sakim ko parang ayaw niya ma'am dahil hindi siya sakim sa kapangyarihan. Because it will concentrate power on him Yeah, which is needed, which was necessary. yeah, Hindi naman yun abuso Yun ang kailangan kasi. Ang konstitusyon na ito ay sagabal. Yung kongreso na ito ay sagabal. Bakit? Ginamit ito upang manatili ang oligarkiya, manatili po ang mga kurakot at bulok, at hindi hindi magtutuloy-tuloy ang matinong panggobyerno. Kailangan mo siyang i-adjust na at kailangan magkaroon ng decisive na pagbabago. At yeah. si Pangulong Duterte lang po ang ini-expect ng taong bayan, and all sectors will follow him. Pero alam niya na ang resulta niyon will reconcentrate power to him. Ayaw niyang tanggapin yun. Yeah, meron siyang delikadesa, but Yun, that's the word. and That's the word. he would have been the right person, the right president to have done that RevGov, kasi it's ang taas ng trust rating niya sa mga Pilipino, no? Grabe yung political capital ni PRR. At alam ng tao, ma'am, hindi niya abusuhin yun. He will not Oo, abuse kaya power nga. to enrich, Yeah. to steal, to amass wealth, or to abuse people. But to reform society and our government. Siya talaga yung tamang tao. Kaya nga natatawa ako ngayon, Eric. Tawa ako dito sa mga nag-audition kay Bangag para maging president at saka sa US. Nakakatawa. Nakita ko kasi yung snippet nung kay what's her face, si Virus, no? Grabe. Papakabuti. Wow, alam mo. Mga Oo, pati pinagsasabi yung niya tono ng nakakadiri. pananalita, ma'am, ina-adjust Pati yung intonation, pinapolish. OA talaga. Nakakadiri talaga silang lahat. Talagang Pati, kasi pag binasa mo yung comments, kasi pumupunta ako sa ibang pupunta ako sa outside my bubble. Ang pangit din ng comments. grabe. Magkaisa po tayo Nakakatawa. sa maayos na pagtungo sa direksyon na Hawak matuwid. kamay. Hawak kamay Hawakan. tayo. Diyos ko, kadiri. At saka yayakapin, mahal na mahal daw niya yung responsibilidad niya. Tangina, kadiri. Mahal na mahal mo Itinuturo ka na nanunuhol ka ng mga witnesses, nagtatanim ka ng witnesses. Mahal At na saka mahal mo. sa madaling salita, no, Grabe. sa madaling salita, itong si Risa Ontiveros, katulad ni Marcos yan, magnanakaw din yan, at saka isa pa, Sinungaling. sinungaling. Grabe ang character niyan. Sila nung boyfriend niya, si Ronald Si Boy Llamas. Tartar. Pinangalanan sila ni Chief Justice Corona Agree. na At ma'am, tatlo nagpangalan. Please, ma'am. Chief Justice Corona, Teddy Boy Locsin, and Senator Miriam Defensor Santiago. Tinumbok sila talaga. Tatlo sila. Yeah. Dalawa sila. Tinumbok ang grupo nila. Yes, ma'am. Go ahead. Sa madaling salita, yung si Risa Ontiveros, political mercenary yan. Mercenary For hire. yan. Tsaka walang prinsipyo. Buong buhay niya, anti-Marcos yan. Wow. Chu, anti-Marcos, kunwa, di ba? Pero pala, pagdating niya, kain suka yan, silang dalawa ni Ronald Llamas, no? Sila nung boyfriend niya, no? Much ma'am, grabing talaga. comment, ma'am, ha? Grabing comment sa statement niya na yon. Na as if siya lang ang nagmamahal ng Pilipinas, napaka-imakulada niya. Para siyang yung CPP na hilaw talaga. Yeah. Sinungaling, no? Agree. Deceitful. At saka Deceitful. nung tinatanong siya ni Winnie Monsod kung boyfriend niya si Ronald Llamas. Ano reaction, ma'am? Si Dilima. Nagulat si Dilima sa reaction. What? Are you dating with Secretary Ronald Llamas? What? Ang arte, di ba? Ang drama-drama. Alam naman ng buong Pilipinas, kayo ni Ronald Llamas, pwede ba? But hindi ito ni Professor Winnie, ma'am, na are you going always to the mutmut area? Alam mo yung mutmut, ma'am? Yung mga motel. Tinanong siya? May mutmut talaga. Diyan siya may Pasig, ma'am. Puro mutmut ang area. Yeah, kadiri. Seriously speaking, yung punto namin ni Ma'am Lorraine, ito po yung mga mapanlinlang at manloloko. Riding high. Correct. Oo.
Kat walang pinagkaiba sa CPP, NPA, NDF. Kung makapuna kay former President Duterte, kung makaatake kay Sara Duterte, napaka-imakulada. Kay Pastor. Napaka-self-righteous. O, kay Pastor. Yeah. Grabe. Pero yun pala, nagtatanim ng witness, nagmamanipulate, nagbabayad. At hindi pa ako may sabi na si Ma'am Lorena, mga testigo mismo nagsasabi Yeah. na sila ay ina-housing, binibriefing, binibigyan po sila ng mga script at may mga allowances. The way they did it against Chief Justice Corona dati. Eric, parang yung boses niya, yung sa video na yung sickening, di ba? Sickeningly saccharine, yung parang boses nila, yung pananalita nila Franz Castro, nila Sara Yun. Dulago, yung Yan. bait-baitan. Tangin na kadiri. Pilit na pilit. Kita mo ma'am, nagsalita lang si Senator Marcoleta. Itong mga sila Tariela, itong mga kagaya, panay ang satsat sa media. Nag-intervene siya, sabi niya, Mr. President, hindi po tama na gamitin ang word na satsat, sabi ni Senator Marcoleta. This is my time, antayin mo tayo mo. No, I have to correct. I have to stand for Grabe ka, mitikulosa. Satsat, anong tawag sa ginagawa mo, Tiberos? Di ba nagsasatsat ka rin? Nagmonolog ka laban sa KOJC at kay Pastor Kiboloy? Anong tawag doon? Nagsasatsat ka. Ang ibig sabihin po ng satsat, walang laman. Puro propagandang hungkag. Parang si John B. Crimolia. Kaya ang tawag dyan, satsat dahil walang sustansya. O anong problema mo doon sa term na yan? Alam ng taong bayan ang satsat ay walang sustansya, kundi walang kabuluhan ng sinasabi. Ganyan ka. O ba't ka nagre-react? Ikaw ba ang tinamaan, Ma'am Lorraine? Tapos yung nakakangilabot kila virus, no, kila Risa Ontiveros, makita mo talaga, nanginginig yung laman nila na maging president. Talagang nanginginig yung laman nila. Talagang di nila mapigilan. Diba? And to actually take on the vice president na 32 plus million ang bumoto dyan. Ikaw, Risa Ontiveros, ilan ang bumoto sa'yo? 12 million. Kuan pa yun, mama, kung sa Ilonggo, kabit-kabit ba? Hinog sa pilit na makalusot. Nagakabit-kabit ba? Nagahabil-habil. Yun lang ang lusot niya. Pero tingin ko, kung bakit siya nagkakaroon ng lakas ng loob na ganyan, kasi nga meron na silang plano. Diba? Sila nila Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, si George Garcia, yung walang yamputang ng George Garcia. Sindikato sa Comelec. Diba? Yung kasama siya dyan. So, meron silang naglalakas loob sila na they talk about the presidency as if, wow, kadiri. Diba? Lahat sila, yak, kadiri talaga. Kadiri. So, pero ma'am, tingnan mo frontliner si Sara Duterte. Anong sabi ni Miss Corina Sanchez? Lahat-lahat na lang itinapon nyo na sa Vice President kay Sara Duterte. Kulang na lang itapon nyo inodoro, lababo, pati ang pagbuhos ng muriatic acid sa napakagandang mukha ni Sara Duterte ay gagawin nyo, pero nakatayo siya. And siya pa rin po ang frontliner. Frontliner sa lahat ng survey, Sara Duterte po ang hinahanap. Why? Ikaw ang sumagot din kanina, Ma'am Lorraine. Ang pagmamahal ng mamamayan sa tatay niya, kay Rodrigo Duterte, ay napunta na rin po at niyakap papunta kay Sara Duterte. That's the big factor. Also, Eric, all of these ones who are drooling over, salivating over the presidency, they're part of the cover-up. Yeah. And this enrages the Filipino people. And the mere fact that the Vice President said very clearly, hindi pwedeng walang mananagot. Sa madaling salita, pag president ako, hahabulin ko itong mga ito. Yeah. She is going to really, she's riding on the wave of the rage of the Filipino people. Tama. And she will do it. She will do it. Kasi, I believe. Alam mo yung kagandahan kasi dito, pag meron kang prinsipyo, sabi nga ni PRRD, alam mo, ang taong walang prinsipyo, Lorraine, walang kwenta. Di ba? So, makita mo, ang mga Duterte, ang mga taong may prinsipyo. Si VP, pag sinabi niya, gagawin niya. At ganyan ang tatay niya. Pag sinabi ni Digong, magbayad ka ng buwis na mahigit 20 million ba? Yeah, 20 million na hindi mo binayaran ang utang mo sa taong bayan. Na 20 billion, ma'am. Sorry, 20 billion. Otherwise, kami mag-take over ng airport, magbayad ka. Aba, wala pang isang linggo, bayad.
Pero 4, 5 administrasyon hindi nakakapaningil doon sa tycoon na ito, sa oligarko na to. Ang isa pa, yung pandaraya mo sa resibo ng buwis mo, wag mo akong suhulan dito ibayaran mo sa Lunes ang BIR. Yeah. Wala pang 24 oras, nandoon na ang 10 billion sa mga inutang na dinaya na resibo. Pwede niyang arigluhin yun Sige, bigyan mo ko ng 5 billion. Kung na bahala sa BIR, tumahimik ka lang. Rodrigo Duterte could have done that. Pero hindi. Ipakita mo na nagbayad ka sa BIR at okay na tayo. Yeah. Subukan yung ipatupad ang 13 pesos or 14 pesos per cubic meter or per cubic liter na singil sa tubig. At kami ang magpapaandar ng mga tubig na yan. Subukan nyo. Anong sinasabi nyo? Lugi kayo. Mga PI kayo. Tiklop. That's the kind of Sara Duterte we will see kapag siya din po ang naging presidente. Kaya nga itong takot na takot, hindi lamang ang kawatan at mga magnanakaw na mga buaya sa gobyerno, pati ang mga gahaman na oligarko na nagpapasasa sa patrimonya at resources at kayamanan ng mamamayan. May kalalagyan kayo sa lugar niyo dapat sa lipunan. With the Sara Duterte presidency. Tsaka yung mga kakampi na mismo nila nagsasabi, no, yung nagte-testimonial tungkol kay Inday, hindi nakikipag-areglo yan. At saka takot na takot kayo sa kanya kasi mga magnanakaw kayo at hindi siya nakikipag-areglo, Correct. di ba? Which is really great news for the Filipino people. Yung news lang dito, we have to earn a Sara Duterte presidency at ipaglalaban natin siya. Yun na napapansin ko ngayon. Mula nung nag-announce siya na tatakbo siya for presidency. Go na go mga Pilipino. Sobrang go na go talaga. Walang negative, Mama. Dito, I was not able to see any negative comment. Wow, napakaaga, ambisyusa. yeah, Hindi ko nakita ang ganun. Yeah. Para kay Claire. Siya lang. Yeah, Ma'am. Yeah. Sige, go ahead po. Yeah, go. I'm okay na. Kukuhanan kita, ma'am, ng iyong final words for this episode because it's going to be a weekend, but if you want to have some special episode, kung available ka, okay lang din ako. Pero if you want to take some rest, mas okay din. Have your final words for this week, ma'am, before we go for a weekend dito sa ating Bigwas ng Agila episode. Go ahead po, ma'am Noreen. Yeah, so, maraming salamat at nag-usap-usap tayo dito. Sana may nakuha kayong kabutihan sa program namin ni Eric. Yung sana gusto kong i-maintain natin ay yung hindi tayo natatakot, yung tapang at yung pagmamahal natin sa bayan, no? At yung pagkakaisa natin. Kasi yan ang lakas natin. So, maraming salamat. Maraming salamat, Eric. Maraming salamat talagang. Kasi nagbalik tanaw tayo sa sa ikaunang taon na pagdating dito ni Tatay Digong matapos siya makidnap. Pero syempre, nung 12 naman ng buwan nito, ikaunang taon ko rin mula na aking pagdarating rito sa Europa at hindi pa nga tayo nakakapagbalik tanaw dun sa mga pangyayari. No? Pero ang maalala ko lang po noon, ako naman po ay nagpunta rito para makatulong nga kay Tatay Digong. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon dahil tinutulan tayo ng prosecutor mismo na si Karim Khan ng ICC. At mula noon ay narito lang tayo para magbigay ng suporta kay Tatay Digong. No? Tayo po ay nasa Austria dahil meron silang tinatawag na Dublin Rules na kung saan ang bansa na nag-issue ng visa ang dapat magbigay ng protection sa mga asylum seekers. At pagamat nakasampung buwan tayo sa dahig, no, kinailangan sumunod sa patakaran dahil totoo naman po sa Austria ako kumuha ng visa dahil kaya naman ako kumuha ng visa sa Austria nung huling beses na may visa ako sa Schengen dahil dun nga po yung mga kliyente ko na mga taga-Austria kaya mabilis ako nabigyan ng visa dito sa Austria yung mga panahon na yon. Nawalay tayo ng hindi naman completely walay kasi nasa Europa rin pa rin ako pero medyo napalayo tayo kay Tatay Digong pero ang puso't damdamin natin nandun pa rin no, kasama ni Tatay Digong. At sinasabi ko nga na kung may pagkakataon na makakauwi ako ng Pilipinas, I would want that. Pero mas gusto ko talaga sabay na kami ni Tatay umuwi. No? At meron naman ako mga kaibigan na ewan ko kung naniwala kayo sa mga feng shui, sa mga horoscope. Ang sabi naman sabay talaga kami uuwi ni Tatay itong taon na ito. Sana nga po mangyari. No? Ako naman po, hindi naman talaga completely na dumidepende sa mga ganyan. Pero sa akin naman, walang mawawala kung mangyari yan. No? Dahil yan din naman po ang ating pagdarasal na sana makauwi na kami dalawa ni Tatay dyan sa Pilipinas. No?
Bagamat talaga naman ang uuwian natin ay puro problema, no? Kasi dami ng problema bago pa nagputo ko sa sakit ng silangan, nadagdagan pa ngayon talaga, no? Talagang matinding pagsubok itong pagdadaanan natin dito sa gera sa sakit ng silangan dahil hindi po biro itong nawawalan na tayo ng supply ng langis, no? Dahil halos lahat naman ng langis natin ay talaga nanggagaling dyan sa sakit ng silangan. O nga pala po, no, lumalabas sa datos na 30% ng ating mga inaangkat na mga finished product na gasolina at diesel ay galing sa China. At pinost ko nga po yung sinabi ng mga Chino na hindi naman daw nila tayo iipitin pagdating sa supply. Mga panahon ngayon na talaga nagkakaipitin na sa supply. At ang sabi ko, anong masasabi ni Tony Carpio, ni Risa Ontiveros, ni Chel Jokno, ni Laila de Lima, mga kaaway ng China, nakakakuha ba tayo ng gasolina at diesel ngayon sa Amerika? Ang inyong mga amo, hindi. Dahil ang pagkukunan natin ngayon nagkakagipitan ay yung bansa na pilit yung inaaway na talaga naman pinanggagalingan din ng kapital at turista na pinakikinabangan ng ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia na hindi natin na papakinabangan kasi nga ang mga uri, ang mga Tony Carpio, Ontiveros, de Lima, Jokno, Tariela ay pilit na linalabanan at inaaway ang bansang China. Pero ngayon po, balik tayo dun sa isang issue at ito po ang pinaka-latest sa ICC na inatras na ni Attorney Kaufman yung kanyang motion para ma-disqualify yung mga Pilipinong abogado ng biktima dahil di umano sila ay merong conflict of interest. Now, hindi po yan kauna-unahang pagkakataon na narinig natin ang conflict of interest. No? Kung maalala ninyo, bagamat itong prosecutor na tumutod din sa aking pagiging parte, kabahagi ng Defense Counsel ay nag-leave dahil siya ay iniimbestigahan dahil may reklamo na siya ay manyakis, na-disqualify din siya na hukuman. At ang basihan kung bakit na-disqualify itong si Kaufman, ay hindi pala si Kaufman, si Karim Khan, sorry. Ang dahilan kung bakit na-disqualify itong si ICC Prosecutor Karim Khan, nung siya pala isang pribadong abogado, siya ay nakipag-ugnayan na sa mga di umano mga biktima ni Tatay Digong at siya ay nagbigay na ng legal advice. Now, na-disqualify siya dyan kasi nga po, ibang siste ng ICC, ang siste inquisitorial. Yung mga prosecutor, hindi lang sila inaasahan na mag-case build-up. Hindi lang sila inaasahan na kumalap ng mga ebidensya laban sa akusado. Inaasahan din sila na kapag meron silang ebidensya na nakita na magpapatunay na walang pagkakasala ang isang akusado, yan ay ilalabas na nila, di ko konsidera nila. At na-disqualify nga si Karim Khan dahil bilang isang dating abogadong pribado ng mga biktima, natural, ipipikit niya ang kanyang mga mata sa mga ebidensya na magpapakita na walang pagkakasala si Tatay Digong. Bagamat yung desisyon na disqualification ay parang wala masyadong ibig sabihin dahil naka-on leave na nga itong si Karim Khan, at least yung desisyon na yon ay kauna-unahan at kaisa-isang motion na pinaboran ng hukuman na hinain ng abogado ni Tatay Digong. Wala na pong ibang motion na pinabura ng ICC sa kadami-dami mga motion na final nila doon sa lack of jurisdiction, doon sa interim release, kaisa-isahan lang po yung pinaburan nila at yan nga po isang desisyon na parang hindi naman po talaga importante dahil nakapag-leave na o hindi na talaga sumasapi si Karim Khan. Yung desisyon na disqualify si Karim Khan dahil siya naging pribadong abogado ng mga biktima, magagamit lang po yan kung maibabalik na sa trabaho itong si Karim Khan at wala namang indikasyon na mariresolba kaagad yung reklamo sa kanya sa pagiging manyakis sa lalong mabilis na panahon. Pero bakit pati ang mga abogado ng biktima inattempt, sinubukan na ma-disqualify ng mga abogado ni Tatay Digong? Well, sa totoo lang po, hindi ko alam kung anong dahilan kasi hindi naman na-publish kung ano talaga yung dahilan nila na pinadisqualify nila. Bagamat itong motion nila to disqualify itong mga Pilipinong abogado, mga tanging Pilipino na nakakasapi dito sa proceedings ngayon, ay hindi naman na-publish yan. At ang desisyon naman ng hukuman nung pinablish lamang ay sinabi walang basihan at wala silang nakikita na conflict of interest doon sa pagtatalaga sa mga Pilipinong abogado bilang abogado ng biktima. Pero ang tanong, ano ba ang mga dahilan para ma-disqualify ang mga abogado ng biktima? Sa totoo lang po, nung ako'y nagsisimula sa ICC, hindi ko na maakalain na talagang magkakaroon ng participation ng abogado ng biktima. At least yung mga pribadong abogado ng biktima dahil alam kong meron namang permanenteng abogado mga biktima sa ICC. So akala ko sila lang.
So nung ako po ay naging kauna-unahang Pilipino at Asyano na nakapasok dyan sa list council ng ICC, hindi ko maakalain na magkakaroon ng ganyang partisipasyon ng mga abogado ng biktima. No? So nakita natin ngayon na at least 2 Pilipinong abogado ang nakapagsalita na. Sila ay makasaysayan dahil sila yung kauna-unahang mga Pilipino nagsalita. Pero siyempre yan ay abogado ng biktima at tayo naman po ang sinusuportahan natin ay kung talagang merong reklamo mga biktima, hindi natin sinasabi na wala silang hindi sila naging biktima ng krimen, dapat lang sa Pilipinas sila magdemanda. Kasi tayo isang malayang bansa, independyente, at merong gumaganang hukuman. Yun lang po sinasabi natin. Hindi natin sinasabi na sigurado tayong walang krimen na sila ay naging biktima, kaya lang dapat Pilipino ang magdesisyon ng mga kaso na yan. So, kung ang dahilan na si Karim Khan ay na-disqualify dahil siya ay minsan tumayo bilang abogado ng biktima at dahil dyan ay posible na ipinikit niya ang kanyang mga mata sa mga ebidensya na papakita ng walang pagkakasala ni Tatay Digong. Ano naman ang mga basihan para ma-disqualify yung abogado mismo ng mga biktima? Well, unahin po natin na ang ICC ay nagkakaiba rin sa ating lokal na hukuman kasi itong abogado ng biktima ay isang inobasyon. Bago po yan. Kinikilala natin na mga biktima ay merong karapatan dahil sa ating batas, no? Ang krimen, ang nagreklamo ay people of the Philippines. Pati po sa ICC, ang nagreklamo ay yung prosecutor, no? Na tumatayo bilang prosecutor sa ngalan ng buong daigdig dahil ang mga krimen naman na linilitis ng ICC ay mga crimes against humanity, no? Krimen laban sa buong katauhan. So, innovation itong abogado para sa biktima dahil sa kauna-unang pagkakataon, kinikilala na mga biktima may karapatan. Ang karapatan ng mga biktima, ang pangunahing karapatan ay sa reparation. Ang reparasyon, hindi lang pagbabayad ng compensation, bagamat yan po ay kabahagi ng reparation. Ang reparation ay kinakailangan ibalik yung estado bago sila naging biktima ng paglabag ng kanilang karapatan. No? At kung kinakailangan ng psychosocial counseling, kinakailangan bigyan po sila. Kung kinakailangan ng kompensasyon, pera para mabura yung mga epekto ng mga maling nagawa sa kanila, kinakailangan bigyan sila. At saka ang pagkakaiba pa dyan sa ICC, yung pagbibigay ng reparasyon, kung may mahahanap na ari-arian sa akusado, dapat manggaling doon. Pero kung wala, ang korte mismo magbibigay ng reparasyon. No? Dahil hindi naman obligasyon lamang ng biktima magbigay ng reparasyon sa mga tao na nalabagang karapatan. Kung hindi sa ICC, yan ay obligasyon ng buong daigdig. Kaya meron silang tinatawag na Victims Compensation Fund. No? So, ano naman ang dahilan para ma-disqualify ang isang abogado ng biktima? Kasi sila naman, abogado sila ng biktima, so hindi dapat na punto laban sa kanila na nung minsan ay sila ay naging abogado na ng mga biktima. Well, meron pong talagang mga batayan para sila ay ma-disqualify. Ang unang-unang po talaga ay yung tinatawag talagang conflict of interest. Kailan magkakaroon ng conflict of interest ang mga abogado sa biktima? Well, kung marami pong mga biktima at tali-taliwas yung mga posisyon ng mga biktima. For instance, kung iba-iba yung mga bersyon ng mga biktima, hindi po pwede na iisang abogado lang ang tatayo para sa kanila, lalong-lalo na kung nagsisisihan yung mga iba't ibang mga biktima. No? Pangalawa po ay kung meron talagang pagkakataon na yung abogado na tatayo para sa biktima ay nagbigay na rin ng legal advice sa akusado. No? Yan po yung talagang classic conflict of interest na hindi ka po pwede maging abogado sa akusado at sa mga biktima. At kung merong personal na interest yung mga tatayong abogado bilang abogado ng biktima. No? Ang siguro halimbawa dyan, kung meron silang financial interest, kung sisingil sila no, sa mga biktima, no? Yan po ay dahilan para sila ay ma-disqualify. Now, pwede rin po silang ma-disqualify kung magpapakita sila na sila ay hindi impartial. Siyempre po, dahil sila ay abogado ng biktima, expected na ang talagang paglalaban nila ay yung karapatan ng mga biktima. Pero hindi naman po ibig sabihin na palibhasa abogado sila ng biktima, sila ang magiging dahilan para magkaroon naman ng injustice ang akusado. Kailan siya magkakaroon ng kumbaga disqualification on the basis of impartiality? Walang unang-una, ang trabaho po niya ay protektahan at ipahiwatig sa hukuman ang damdamin ng biktima. Ibig sabihin, wag siya dapat tatayo bilang prosecutor. At kung nakita ko naman doon sa mga Pilipino, no, lalo na yung pangalawang Pilipino, kilala ko po pareho yan, no,
may mga pagkakataon na yung kakulangan ng prosecution ang nag-pick up at ang nagsabi sa hukuman ay yung abogado ng biktima. Hindi po dapat yan. Kasi hindi po dapat de facto prosecutor ang mga abogado ng biktima. Dapat dun lang talaga sila sa saloobin at interest ng biktima. At yung pagpuprueba ng elements of crime, yan po ay trabaho ng prosecutor na at least doon sa mga naging presentasyon ng pangalawang abogado ng mga biktima, yung kakulangan ng prosecution kasi halata naman na hindi masyado handa yung prosecution pagdating doon sa closing remarks nila, no, ay pinunuan ng abogado ng mga biktima. Hindi po tama yun, no, dahil hindi sila dapat de facto prosecutor. Hindi rin po dapat sila nakikipagtulungan ng hindi tamang pamamaraan sa Office of the Prosecutor kasi nga po, trabaho ng prosecutor na pruebahan ang elements of the crime, hindi nila trabaho yon. At syempre, kung sila ay magpapakita ng bias or hostility doon sa akusado. Now, doon naman po sa mga talumpating ng mga abogado ng biktima, halata naman na ayaw nila si Tatay Digong. In fact, tinatawag nga nila ng mga mini-clones sa mamamatay tao. So, sa tingin ko, bias or hostility na yon, no? Pero hindi masyado pinansin ng hukuman o di naman kaya, hindi naman yan napasama doon sa motion ni Kaufman na pa-disqualify sila dahil baka yung motion ay naihay na bago pa magkaroon ng confirmation of charges. Pero sa tingin ko, kung ang motion ay hinain matapos ang pagdinig ng confirmation of charges, may papakita na talagang merong bias or hostile talaga ang mga abogado ng mga biktima. So dahil sa ICC dapat manatiling impartial at saka independenteng mga participant. Maging independent participant